Karina's point of view. Naku, nurse siguraduhin mo kasi kung sino ba dapat ang tuturukan mo. Beshi ko pa ngayon ang mamomroblema eh. Bukas na ang flight nito papuntang Cambodia para sa pagiging model. Naputo lang sasabihin ni bakla nang hawakan ko ito sa kamay at tumango-tango. Naku, sorry po talaga, hindi na po mauulit. Naluluhang saad ng nurse. Anong sorry? Hindi na madadala ng sorry ang dinadala ngayon ni Beshi. Bakla, ano ba? Tama na yan. Sumasakit ang ulo ko kakaisip ko nung gagawin ko eh. Saad ko, tinawakan ng ulo ko. Nagulat pa ako nang biglang lumuhod ang nurse sa harap ko at tinawakan ng kamay ko. Pumapatak na ang luha nito na galing sa mata. Natatakot sa akin. Oh, tumayo ka dyan. Hindi po ma'am, sorry po talaga sa ginawa kong kapalpakan. Patawad po. Pwede mo naman pong ipalaglag na lang eh. Saad ng nurse. Sa gulat ko sa tinura nito ay napatayo ako. Nababaliw ka na ba? Gagawa pa ako ng kasalanan dahil sa sinasabi mo. Tumayo ka na nga dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka matatanggal sa trabaho at saka hindi kita irereklamo, no? Palalakihin ko na lang tong bata. Saad ko. Tumayo naman ang nurse at pinahira ng sarili nitong luha. Talaga po, ma'am? Nauutal na tanong ng nurse sa akin. Oo, at babalik na lang ako dito next day para magpa-check up. Kakusapin ko na rin ang doktor at ang fiancé nito. Tara na nga bakla, umuwi na nga tayo. Pero Beshi, huwag ka nang umangal, tara na nga. Saad ko at inakay na ito palabas. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay napasalubong na naman namin ang doktor na munti ko nang makabangga kanina. May dala na ito ngayong isang box. Hindi ko alam kung anong laman nun. Hi. Malamig na bati sa amin ng doktor. Hindi ko ito pinansin. Inirapan ko ito at ipinagpatuloy lang ang paglalakad. Pero ang bakla kong kaibigan ang landi talaga. Hi Doc. Sabi ni Hector at pakindat-kindat pa. Tara na nga, landi mo talaga. Saad ko at hinila na ito. Gusto ko nang magpahinga at napapagod na ako sa kakalakad. Siguro epekto ito kaya nagkikrave ako ng maasim at nahihilo minsan. At palaging nasusuka pag may naaamoy na hindi maganda. Inalalayan ako ni bakla na makasakay sa kotse nito. O dahan-dahan ha. O yan. Saad nito nang makasakay ako ng maayos. Ano ka ba Hector? Hindi naman ako ignorante para sumakay sa kotse mo. Napaka-overprotective mo naman. Natatawa kong saad. Nag-seatbelt na ito, tumingin muna sa akin. Hoy Beshi, for your information, palagi kang nadidisgrasya dyan sa pinto ko. Palibasa ang taas mo, sumobra ka na yata sa height para ka ng tikbalang. Natatawa nitong saan ay kinatawa ko na rin. Sira ka talaga. Sige na nga, umuwi na tayo. Mag-drive ka na rin dyan. Saad ko at pinalo ito. Wow ha, ginawa pa talaga akong driver. Pero okay, sige na nga. Saad nito at ngumisi pa. Pagkatapos ng usapan namin ay namayani ang katahimikan. Tumingin ako sa labas at nakita ang mga bata na naglalaro na kasama ang matatanda na nasa gilid at nag-uusap. Nagchichismisan maging ang mga tambay na nagiinuman. Tanghali na at mainit ay nagiinuman pa rin. Matitibay talaga ang mga tao dito sa amin. Nang makauwi na ako ay inalalayan naman ako ni Beshi. Ay nako, sumusobra na talaga siya. O anak, narito ka na pala. Kumain ka na ba? Sunod-sunod na tanong ni Mama. Opo ma, magpapahinga po muna ako sa taas ha. Saad ko at tiningnan si Hector. Ay oo na Beshi, ang taray talaga nito. Sige na po tita, uuwi na rin po ako. At ikaw Beshi ha, pahinga ka ha. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Sabi ni bakla, tumango ako at ngumiti bilang sagot dito. Sige, ingat ka Hector sa pag-uwi mo ha. At ikaw Karina, kumain ka na ba talaga? Ano, busog ka na ba? Sabi ni Mama.
Opo, ma. Asan po pala si Papa? Ayun, nanonood sila ng sine. Ayoko na sumama kasi tinatamad ako kaya dito na lang ako sa bahay. Sige po, magpapahinga na muna po ako. Tumango naman si Mama at ngumiti. Pagkatapos ng usapan namin ni Mama ay tumuloy agad ako sa kwarto ko at sumalampak na ako at humiga sa kama. Iniisip na paano ko magagawa ito. Sa kakaisip ko ay hindi ko napansin na nakatulog na ako. Ivan's point of view. Ano sabi mo, nurse? Teka nga, kanino mo ba naituro kang gatas ko? Naiinis na saad ko at lumabas na ng mga ugat ko sa galit. Ay, sa babae po kanina na lumabas po dito sa opisina. Natatakot na sagot nito. Ano, nagalit ba? Ano sabi? Curious kong tanong. Nang maisip ko na ang babaeng yun pala ang aksidenteng naturukan ng aking gatas. I can't imagine if Erica did left me. Iniwan niya talaga ako at hindi natuloy ang balak namin para sumama lang sa ibang lalaki. Sabi ko po kasi ipalaglag na lang niya pero ayaw niya po eh. Bubuhayin daw po niya. Sabi ng nurse. Abay, mabuti naman. Babalik ba siya dito bukas? Saad ko at umupo. Opo, Dok, babalik siya dito bukas. O sige, makakalis ka na. Lumabas na ang nurse. Hawak ko ngayon ang aking ballpen. Malaking problema to. Napahawak ako sa aking sentido at hinilot-hilot yun. Gagawin namin yun ni Erica para ilipat ang aking gatas sa kanya. Kasi may problema siya sa kanyang matres. Doc, may emergency sa OR. Ang pasyente ni Doc Riggs. Hindi ko na pinatapos pa, tuloy-tuloy na lumabas na sa opisina ko. Kaagad akong pumasok sa OR at naghanda na para maayos ang kamalian na nagawa ni Riggs. Lumabas ka na, ako nang bahala dito. Sabi ko, lumabas na ito at ako na ang pumalit. Nawala na ng pintig ang puso nito pero mas madali na lang ito para sa akin. Pagkatapos ng operasyon ay success naman at lumabas na ako at nakita si Doc Riggs. Nilapitan ko ito. What just I have said to you lately? You are not allowed to hold the patient and have surgery. Do you understand, Doc Riggs? Malamig na saad ko. Nagagalit na ako rito at hindi niya sinusunod ang utos ko. Ay, sorry Doc. Saad nito. Kinalma ko muna ang sarili ko at umalis na sa harap nito at baka kung ano pang magawa ko. Nakauwi na ako ngayon sa kondo ko. Di na ako dumaan kina Lola. Bukas na ako dadaan doon. Napapagod na ako at gusto kong magpahinga. Bukas ko na asikasuhin ang problema na dinala ng nurse na inutusan ko tungkol sa aking gatas. Bakit? Ang lola ko ay gusto na magkaroon ng apo. Kaya namin ginawa yun. Mahal ko si Erica. Pero sa palagay ko ay hindi niya ako minahal. Hindi ko maalala kung sinong nakabunggo ko kaninang babae na sinasabi ng nurse. Bukas babalik naman siya sa ospital. Kaya much better na magpahinga na muna ako. Itutuloy.